kahit mag-hearing dyan si Senator Amy Marcos, tama yung sinabi mismo ni Bongo. Dung sa mismong hearing ni Senator Amy Marcos, wala na silang magagawa kasi nasa International Criminal Court na itong si dating Pangulong Duterte. Kahit pa kung sino-sino interviewin nila dyan, palabasin nila na mali yung naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, walang red notice mga kababayan, wala na silang magagawa kasi nasa kamay na ng International Criminal Court etong si dating Pangulong Duterte at si Bongo mga kababayan payag na di umano na maging tatay nitong si Kitty Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo, panoorin natin ito nakita nating balita na kung saan nagsagawa pala ngayong araw ng hearing etong si Senator Amy Marcos nakasalukuyang nagaganap din na kung saan kung sino-sino yung mga in-interview ni Senator Amy Marcos, yung mga eksperto daw mga kababayan at kung ano-ano pa. Pero kanina kasi nagsalita etong si Senator Bongo at dun nga mga kababayan sa sinabi ni Senator Bongo talagang soplak etong si Amy Marcos kasi mismong lantarang sinabi ni Senator Bongo na useless na yung hearing ni Senator Amy Marcos, wala na daw magagawa. Sobrang late na daw mga kababayan. Tama nga naman. Kasi ano pa ba naman ang magagawa ng hearing ni Senator Amy Marcos kung nasa The Hague, Netherlands na etong si dating Pangulong Duterte. Pinatunayan mo lang Senator Amy Marcos na hindi ka dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos loyalists. Dahil nga, iba na yung ginagawa mo at ang dating dyan sa hearing mo kinakampihan mo ang mga Duterte. Isinama mo pa etong si Cayetano. So ngayon mga kababayan, pakinggan muna natin ito nakita nating balita na kung saan sabi dito, pakinggan na naging pagtalakay sa Senado kaugnay ng kontrobersiya sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So ito i-play po natin, galing po ito sa UNTV News. Ano pa i-credit po natin sa kanila yan? Asher, ano-ano na mga napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Nel, bakit isinuko ang kapwa Pilipino? Ito ang pangunahing tanong ni Senador Amy Marcos sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa international. Sa totoo nga lang mga kababayan, nagtataka ako dito kay Senator Amy Marcos. Nagre-react sila nung naaresto itong si dating Pangulong Duterte. Samantalang nung nagtatalumpate itong si dating Pangulong Duterte sa harap ng ibang mga Chinese mga kababayan at ng ibang mga kababayan Pilipino natin, wala man lang silang nireact nung sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa niyang ibigay ang Pilipinas at gawing probinsya ng China na tinitirhan ng napakaraming Pilipino. Pinapalabas nila ngayon, isinuko daw yung isang kapwa natin Pilipino. Noong mga panahon na gustong isuko ni dating Pangulong Duterte, yung buong Pilipinas mga kababayan na tinitirhan ng maraming Pilipino, tahimik silang lahat. Hindi man lang sila makapagbigay ng komento or hindi man lang nila mga kababayan masopla yung naging pahayag na yun ni dating Pangulong Duterte na gustong maging probinsya ng China ang bansang Pilipinas. Tapos ngayon, porket kaalyado nyo etong si dating Pangulong Duterte, kahit nakareses ang Senado, magsasagawa kayo ng hearing. Akala ko ba nakaresist ngayon ng Senado at bawal magsagawa ng hearing? Bakit pagka-interest ninyo at interest na mga kaalyado ninyo yung pinag-uusapan, kahit nakaresist ang Senado, nagagawa nyo na magsagawa ng hearing, na magsagawa ng hearing samantala na yung panawagan ng sambayan ng Pilipino na umpisahan na ng maaga yung impeachment trial, hindi man lang ninyo magawa-gawa at tila parang mga bingi kayo at hindi ninyo pinapansin ang panawagan ng mga kababayang Pilipino natin. Diba? Yan ba? Yan ba yung susuportahan ninyo? Nakaresist ang Senado, nagsasagawa ng hearing? Diba? Tapos mga kababayan, kapag ka-interest ng mamamayang Pilipino at panawagan na buksan na yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tahimik silang lahat. Di ba ipagpatuloy pa natin? National Criminal Court. Ilan sa mga opisyal na dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Christine Remulla, National Security Council Director General Eduardo Año at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kasama rin sa guest list si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at mga Philippine National Police officials na sina PNP o Police General Romel Marbil at Police Major General Nicolas Torre III. Tanong ni Senate Committee on Foreign Affairs Chairperson Amy Marcos sa kanyang opening speech, bakit isinupo si Duterte na parang walang...
Sa sunod na paglalabas natin mga kababayan ng mga Senate natin, may mga papaltan tayo. Ano po, kala ko mga kababayan, dalawa lang yung mawawala sa Senate na tumatakbo sa ticket ni PBBM, yung mga tumatakbong senator sa ticket ni PBBM. Yun pala yung iba mga kababayan, naglabasan na ng kanilang mga kulay. Ano po, nung naaresto itong si dating Pangulong Duterte. So malaking possible na maipapalit natin yung iba mga tumatakbo ngayon na talagang may pag-asa na suportahan ang interes ng mamamayan kapag umusad na itong impeachment trial. Kasi sa totoo lang, itong si Amy hindi po talaga yan mga kababayan susuporta para ma-impeach itong si Sara at mapapanagot. Kung dito pa nga lang, kita nyo na kahit recess ang Senado, nakakapagsagawa ng hearing mga kababayan, tapos bingi sa panawagan ng mamamayan na umpisahan na yung impeachment trial, ibig sabihin, interest lang ng mga kapartido nila or mga kasamahan nila yung kanilang pinapaboran, hindi po yung boses ng mamamayang Pilipino. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Sariling bayan. Ito ay habang may sarili rin namang mga batas, ang bansa na dapat manaig at hindi ang ibang bayan. Totoo, yung sinasabi niya dito, totoo naman. Dapat nananaig yung batas ng bansa. Pero sa nangyari kay dating Pangulong Duterte mga kababayan, na kung magpa-file nga naman ng kaso, yung mga biktima ng AJK, tapos sa police station pa lang, nararamdaman na nila na hindi na maganda mga kababayan, ano pa yung hustisya na aasahan nila. So kung etong si dating Pangulong Duterte ay lilitisin doon sa ibang bansa, malaki ang posibilidad na mapapanagot po siya doon kasi hindi naman umuubra doon mga kababayan yung mga party-partido system katulad na nangyayari dito po sa ating bansa. Kita nyo, partida, ito yung isang halimbawa. Nakaresist pa lang ang Senado, nakakaya pala nila magsagawa ng mga hearing na ganyan. Samantalang nung isang araw lang sinasabi nila na hindi pwedeng magsagawa ng hearing ang Senado kapag ka naka-session break. Ngayon nga nagagawa nga ni Senator Amy. Maaari niya itong magawa sa iba pang individual. Ang hustisya niya na itinataw o itinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya kundi pang-aalipin dahil hindi niya ito hindi niya tayo alipin kundi mga Pilipino. Question naman kay kinisyon naman ni Senador Christopher Bongo kung bakit umabot sa dito kung may umiiral na hustisya sa bansa at bakit pinayagan ito ng gobyerno kung kaya niya. Kasalanan nyo kasi yan. Kasi nung panahon na nasa kapangyarihan kayo, masyado kayong umabuso sa mga kapangyarihan ninyo. Naaramdaman ng taong bayan na wala ng hustisya dito sa ating bansa. Kasi nga nung panahon nila, kayo naman na nasusunod. Eto mga ito na nasa kapangyarihan at yung mga kababayan natin na mga naiwan ng mga pamilyang nabiktima nung panahon ng AJK mga kababayan, nung panahon ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, hindi nararamdaman ngayon na may hustisya sila. Pero nung nagbago ng presidente, napapakinggan yung kanilang mga hinanain mga kababayan, nararamdaman nila na may hustisya pa pala. Ano po at napapapanagot nga etong si dating Pangulong Duterte, hindi ba sila naaawa doon sa mga pamilya ng naiwan na biktima? Hindi ba sila naaawa doon sa mga bata na mga walang kamuwang-muwang na nabiktima nung AJK ni dating Pangulong Duterte? Ito yung isang patunay talaga mga kababayan na si Senator Amy ay hindi po talaga para sa mamamayang Pilipino. Siya po ay para talaga sa mga kaalyado niya katulad ni na dating Pangulong Duterte. Diba? Kasi nga, tingnan nyo, pinag-aksehan niya ng panahon, oras at pera ng mamamayan yung isang bagay na tapos na. Tapos na yan kung tutuusin. Kaya nga tama yung sinabi ni Bongo useless na etong hearing na ito ni Senator Amy. Etong ginagawa niya ngayon, wala nang silbi yan. Kasi nga, nasa The Hague, Netherlands na etong si dating Pangulong Duterte at wala na po silang magagawa. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Dalhin agad doon sa The Hague, Netherlands si Duterte, dapat kaya rin dalhin ito papalik sa loob ng 24 oras. Pinuna rin nito ang di pagpayag sa paglapit ng doktor kay Duterte nang dumating ito sa Ninoy Aquino International Airport bago sa oras na ito ay inaresto upang matiyak ng doktor ang kalusugan nito dahil 80 taon na ito at may 27 gamot na iniinom habang nangangailangan
ng medical attention. Hindi lang anya ito issue kay dating Pangulong Duterte, kundi mahalagang usapin ng soberanya. Sa pagtatanong naman ni Senador Marcos sa mga opisyal ng mga dumalong ahensya ng gobyerno, sumang-ayon ng mga ito. Ngayon sila nananawagan ng soberanya, ipaglaban yung soberanya ng Pilipinas. Samantala, eto mga kababayan ha, isipin yung mabuti. Alalahanin yung mabuti nung panahon. Last year, pinag-uusapan natin yung mainit na balita ng Gentleman's Agreement na kung saan kasagsagan nun ng matinding issue sa West Philippine Sea. Di ba ang pinag-uusapan doon, soberanya ng Pilipinas kasi teritoryo ng Pilipinas yung ipinaglalaban doon. Eh ngayon, yung mga sumisigaw ng soberanya daw, kasi daw, hinayaan na nating papasukin na itong international criminal court mga kababayan sa bisa ng warrant of arrest nila na ipinadaan sa Interpol, eh isinuko daw natin yung isang kapwa natin Pilipino at pinayagan natin na mag-operate at labagin ng ibang bansa yung soberanya ng Pilipinas. Ngayon, maingay sila sa usapin ng soberanya. Pero kapag ka-teritoryo ang pinag-uusapan, tahimik yung mga yan. Yan ba ang sinasabi nila na may malasakit sila sa Pilipinas? Hindi. Kasi kung may malasakit sila sa Pilipinas, Pilipinas ang iisipin nila, hindi yung isang tao lang. Diba? Iisipin nila yung kapakanan ng nakararami, hindi yung kapakanan ng kanilang kapartido at isang tao lang. Eh sa nakikita natin ngayon mga kababayan, paano na lang kaya kung ang kalaban dito ni dating Pangulong Duterte yung mga kababayang Pilipino natin, yung karamihan sa mga kababayang Pilipino natin, di pala didepensahan ng mga senador na ito, katulad ni Amy Marcos, yung si dating Pangulong Duterte laban sa mga kababayang Pilipino natin. Ngayon nga, ang kalaban ni dating Pangulong Duterte dito, yung mga pamilya ng naiwan na biktima ng kanyang madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Ngayon pa lang, dinidepensahan na niya. Paano siya masasabi na para siya sa mamamayan? Diba? Ibig sabihin, para siya dun sa mga kaalyado niya. Para siya sa mga kasamahan niyang politiko din. Yan ang ngayon pa lang nakikita nyo na ang kulay. Kaya nga hindi pwede na suportahan talaga yan mga kababayan. Kasi sa totoo lang, kawawa ang sambayan ng Pilipino kapag ka ang kalaban nyo sina Kibuloy, sina Duterte, at kung sino-sino pa nakaalyado nila. Natural na pagtatanggol nila yan kaysa sa inyo. Mas pipiliin nila yung mga kaalyado nila kaysa sa interes ng taong bayan. Na hindi na miyembro ang ICC o hindi na miyembro ng ICC ang bansa. Ngunit paliwanag ni Justice Secretary Crispin Remulla, walang jurisdiction ang ICC sa bansa, ngunit may jurisdiction sa individual na nakagawa ng krimen. Tama! Tapos naman dito ni Senador Marcos ay hindi naman nililitis ang buong bansa kundi ang individual. Ang pagdinig ng Senado dito at sa ilalim sa mga pagtatanong Tsaka mga kababayan na ito, take note, may sinabi dito si Sara kanina na sampal ng malaki. Sampal ng malaki sa mga kasamahan po niya. Kasi parang pinalabas ni Sara Duterte dito na inutil yung kanya mga kasamahan, inefficient yung kanya mga kasamahan kasi nag-iisa lang daw siya na nagtatanggol at nakikipaglaban para daw po sa kanyang tatay. Resource person, mga official ng iba't ibang mga kaukulang ahensya, kaugnay nga yan sa pag-aresto kay dating Pangulo. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ayan, maliwanag mga kababayan ha, na nagsagawa itong si Amy Marcos ng hearing para ipagtanggol itong si dating Pangulong Duterte kaugnay ng pagkakaaresto po sa kanya. So ngayon pakinggan po natin yung sinasabi nitong si Amy Marcos. Eto, yan. Sabi niya dito, isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan. Yan po yung sabi ni Senator Amy. So pakinggan po natin. Isang kapwang Pilipino. Kung ang Wait lang. Bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Nako! Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan. Dapat ganyan din ang sinabi mo, Senator Amy, noong mga panahon na isinusuko ni Duterte
ang Pilipinas sa China at gustong gawing probinsya ng China na tinitirhan ng napakaraming Pilipino. Di ba? Biruin niyo, sabi ni Duterte noong mga panahon na siya nasa kapangyarihan, siya ang presidente, gawin na lang probinsya ng Pilipinas ang China. Gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas. Eh ano ba ang Pilipinas? Tinitirhan ng napakaraming pamilyang Pilipino. Ibig sabihin, hindi lang isang Pilipino yung isinusubo niya at isinusuko niya sa mga dayuhan. Kung hindi, napakaraming Pilipino. Eh tapos tahimik sila noong mga panahon na yon at pinagtatawanan pa nila yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Samantalang ngayon, yung Pilipino na sinasabi ni Amy Marcos na may alam naman talaga natin na may kaso na dapat harapin sa International Criminal Court at sinunod naman yung tamang pamamaraan at yung due process, mga kababayan, kini-question nila ngayon porket kaalyado nila. Di ba hindi nyo ba napapansin? Yung mga gumigisa sa ating mga law enforcer ngayon, yung mga naghihiring ngayon sa komite ni Senator Amy, mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Sino ba si Cayetano? Di ba dating katandem ni dating Pangulong Duterte? Sino ba? Etong si Amy Marcos. Kaalyado at kasamahan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, kapag ka-interes ng kanila mga kaalyado yung pinag-uusapan, buhay na buhay ang mga yan para gamitin ng Senado. Di umano. Pero kapag ka-interes ng mamamayang Pilipino, bibihira nyo mahahagilap yung mga yan. Na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country. Ang pinakamasaklap pa dyan, mga kababayan, pinagbantaan na yung kanyang tatay na itatapon sa West Philippine Sea. Tapos yung tatay nung nagbanta sa kanyang tatay, nauhukayin sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea, pinagtatanggol ni Amy. Dako kaya pinupunto, yan ba ang may malasakit kay Apo Lakay? Di ba lagi niya, mga kababayang, sinasabi na mahal niya si Apo Lakay. Gamit na gamit niya pa dun sa pag-upload niya ng mga video niya. Tapos ngayon, yung anak ng taong pinagtatanggol niya ngayon, binasto si Apo Lakay, gusto pang hukayin sa libingan ng mga bayani at itapon sa West Philippine Sea. Ang pinakamasakla pa, pinagbantaan pa yung kapatid niya. Tapos ngayon, pinagtatanggol niya yung tatay. Saan ka nakakita ng ganyan? Mas kinakampihan mo yung taong nambasto sa sa magulang mo kaysa yung anak ng taong nambasto sa magulang mo kaysa sa mismong kapamilya mo. Not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Nako. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo, kita nyo ha. Yung Pilipinas ay naging probinsya ng The Hague, Netherlands. Yun yung pinapalabas nila. Samantalang hindi man lang sila dati nag-react nung gustong gawin ni Duterte na probinsya ng China ang Pilipinas. Diba? Kita nyo yung diferensya sa sinasabi ni Amy Marcos ngayon. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, pasintabi dun sa mga matatagal na Marcos loyalists, X talaga yan. Di ko talaga susuportahan yan. Itong gawin sa isang dating Pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What? Yon, ito pa nga yung pinakamasaklap sabi dito, sabi ni Panelo, pakitang tao ka lang. Kaya nga, biruin nyo ha, isinusuka na nga siya ng mga kasamahan ni dating Pangulong Duterte, isinisiksik niya pa yung sarili niya doon. Pasintabi sa salitang binitawan natin ganyan. Kasi yan po yung nakikita natin. Ano ba sinabi sa kanya? May Panelo, lokohin mo lelang mo. Ibig sabihin, hindi na natutuwa yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte dito po sa ginagawa ni Amy Marcos na namamangka sa dalawang ilog. Ang tingin ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte dito kay Amy, hindi mapapagkatiwalaan. Kasi nga, sabihan ba naman ni Panelo, lokohin mo lelang mo? Ibig sabihin, hindi siya naniniwala, hindi niya mapapagkatiwalaan, ito pong si Amy. Tapos ngayon, ipinagpipilitan niya pa yung kanyang sarili, ginamit niya pa ang Senado. Protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Nako! Bakit natin isinuko? Anong alam nyo sa dignidad ng mga Pilipino?
Saka lang maibabalik ang dignidad ng mamamayang Pilipino kapag ka napapanagot yung isang tao na may pagkakautang ng buhay sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi sa totoo lang, taong bayan naman ang makakapag-decide niyan kung nakamit na ba nila yung hustisya or hindi. Kasi kung hindi pa nila nakakamit ang hustisya, aaraw-arawin kayo ng mga yan. Sa totoo lang, lalo na yung may mga anak na nasawi nung panahon na isinasagawa ng mga yan yung mga mali nilang polisiya. So yan yung isang patunay mga kababayan kung bakit hindi dapat suportahan etong si Senator Amy. Kasi gugugulin lang niya yung panahon at oras niya sa Senado para ipagtanggol yung mga kaalyado po nila. At hindi po natin sila maaasahan, mga kababayan, kapag ang pinag-uusapan ay interes ng mamamayang Pilipino.